Isa na naman sa mga magagandang travel experience ang i-share ko sa inyo ngayon. Sabi nga nila, sharing is caring daw. Aanhin natin yung mga magagandang videos kung hindi natin ipapakita sa iba. Tulad nga ng mga kuha dito sa mga napuntahan namin na ubod ng ganda. Hindi sa pag-e-exage pero kita nyo naman. Hindi na kailangan magsalita, diba? Nakikita nyo na yan. Malaki talaga ang epekto ng environment sa pag-iipon ng mga memories na aalalahanin natin sa future. Kapag may pagkakataon, imbak lang ng imbak sa memory bank. Nakaka-uplift din ng spirit yung pag-spend ng time sa nature. Tara, ipon tayo, pero hindi ng pera ha, kundi ng saya. Mamamasyal tayo virtually. Isipin mo na lang na talagang kasama ka namin ngayon. Kung magbi-Bicol trip naman kayo, ayan, magkakaroon kayo ng idea kung saan ang mga best places na pwede nyong puntahan. Mas maganda pa rin yung may itinerary na kayo pagdating nyo dito. Nako, sinasabi ko sa inyo, sa dami ng magagandang pasyalan, baka paanyo na lang yung sumuko. At paniguradong hindi lang tayo ang mag-e-enjoy, pati na rin yung mga bagets. Dito mo masasabing nasa present moment ka. Yung pakiramdam na parang ikaw na mismo yung nilayuan ng problema. Hindi naman talaga totally nawawala yan. Siguro mas magandang sabihin na napahinga o na-refresh ang isip natin. Tara na guys, simulan na natin sa ating unang tourist destination. May napansin nga pala kaming sunflower farm dito sa May Ligao City, Albay. Malapit lang to sa highway, kaya kung mapapansin nyo, may mga sasakyan na dumadaan sa likod. Mapapalingon ka talaga dahil sa matingkad na kulay nito. Kapansin-pansin din na parang amaze na amaze sila sa araw. Mag-fun facts muna pala tayo guys about sa mga sunflower. Alam nyo ba na hindi lang pala dilaw ang kulay nila? Meron ding red at purple. Bago pa man maging inspirasyon sa fashion, art, and home decor, ang sunflower ay sinimulang i-cultivate 8,000 years ago bilang food source. Yang nakikita natin na brown-red na bilog na nasa gitna, yan ang head na binubuo ng thousands of tiny flowers. Kapag tinanggal ang mga maliliit na bulaklak na yan, dyan makikita ang sunflower seeds. May mga nagsasabi din na mas nauna pa ang cultivation ng sunflower kesa sa corn and beans. Naku, bahala kayo dyan kung alin ang nauna sa inyo, basta kakain na kami. Nandito nga pala kami sa Big Steiner na isang fast casual restaurant. Masarap yung mga pagkain dito pero dahil sa pagod at gutom, hindi na namin na-videohan. Tara, let's sa ating next destination. Isa to sa mga best spots para makita ang napakagandang view ng Mayon Volcano. Dito lang yan sa Kitwinan Hills o Ranch. Pwedeng-pwede kayong maglatag dyan kung gusto nyo mag-picnic o kaya naman maglagay ng tent kung gusto nyo mag-camping. 2016, nung una akong nakaakyat dito, plain na damo lang to noon pero ngayon mas gumanda pa. Ayan, kitang-kita nga sa spot na to yung paanan ng bulkan. Umiral na naman yung pagkamahiyain ni Taragang Magayon. Marami kasing dumating na bagong bisita ngayon. Sa gawin namang ito ng Kitwinan Hills, matatanaw ang golpo ng Albay. Mga karatig bayan tulad ng Daraga at Legazpi City. Hapon na kaya malamig na ang simoy ng hangin. Dito naman tayo sa favorite place ng mga bata at mga feeling bagets. Pero hindi tayo maglalaro dyan. Hayaan na lang natin yung mga kids. Hindi ka malang mag-aalala dahil safe na safe ang place. Malawak ang takbuhan at hindi ka mag-worry na baka masagasaan. Marami ding puno kaya paniguradong fresh air ang malalanghap nila. Sana next kasama na yung ibang mga pinsan niya. Nakakatawa din kasing tingnan kapag kompleto sila. Buti na lang sanay na mag-play mag-isa si Aikwen. Lagi kong pinapaalala sa kanya na yung saya wag niyang iasa sa iba. May kalaro o wala, kailangan happy siya. Yan ang dapat na matutunan nila ng mas maaga para hindi sila basta-basta naiimpluwensyahan at nadidiktahan ng iba. Mas okay pa rin ang batang kayang dali ng sarili kahit saan. Nako, yung pamamasyal na uwi na sa parenting. Bukod nga sa napakagandang view ng Mayon, kapansin-pansin din ang vibrant colors ng mga bulaklak at ang lunti ang kapaligiran. Yung mga puno, yung mga anyong tubig at lupa sa malayo, pati na rin yung mapuputing ulap at asul na langit. Mapapasabi ka na lang talaga ng thank you Lord, napakaganda po ng likha mo. After nga namin sa Kitwinan Hills, tumiretso na kami dito sa Sawangan Park at Legazpi Boulevard. Naalala ko na maganda nga palang tumambay dito lalo na kapag ganitong gabi. Para ka na rin nasa Baywalk ng Manila. Pwede kang mag-jogging, walking, or dating place ng mga lovebirds. Masarap tumambay dito dahil mahangin at napaka-peaceful sa pakiramdam. Mapapakanta ka na lang talaga ng ng puso tuwing ika'y tumatawa o tumitingin sa aking mata. Kinakabahan na baka lumalalim na ang gabi kaya bukas naman. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!